Mga kapuso, gusto lang naman makamura sa bibilhing gamot para sa misis ang dumulog sa inyong Kapuso Action Man. Pero ang karaniwang 2 linggo lamang sanang overseas delivery, inabot ng siyam-siyam. Ang problemang yan, aming pinaaksyonan. Na-diagnose na may congenital heart disease at severe pulmonary hypertension Pebrero ngayong taon ang kinakasama ni Jims. Para makamura sa gamot, nagdesisyon silang bumili sa ibang bansa. Wala naman daw naging problema noong una pero ang in-order nilang mga gamot nitong Agosto. Naasahan po namin yung gamot na darating mga 2 weeks pagkatapos po namin in-order. Pero hindi po dumating. Ang lumalabas po kasi doon sa tracking na hold daw po sa Bureau of Customs. Naipasa na raw ng pamilya ang lahat ng mga kailangan dokumento sa BOC. Lahat po ng mga requirements na kailangang isubmit kagaya po ng clinical abstract, yung mga quotation po ng gamot, tas yung result po ng hemodynamics. Hindi po sila nagre-reply. Habang tumatagal ang kanilang paghihintay, mas lumalala rin ang kondisyon ng kinakasama ni Jims. Yung sa patient po, nahihirapan po siya nakikita po namin na parang hirap po siyang huminga, sir. Tapos kailangan na po niya mag-oxygen ng 24 hours. Kung na-submit po namin yung mga requirements, sana naman po mai-comply po nila agad yung mga mai-send po nila yung mga gamot. Ang naturang hinaing, agad na itinulog ng inyong Kapuso Action Man sa ahensya ng gobyerno. Ipinaliwanag ng Bureau of Customs ang prosesong kailangan daanan ng mga dumarating na parcel sa bansa. Ang kanyang parcel po ay naglalaman ng mga regulated drugs under Food and Drug Administration po. At sangayon po sa BOC FDA Joint Circular Number 1 po, ang mga regulated drugs po ay nangangailangan po kasi ng doctor's prescription upang ma-process po at ma-release sa ating Bureau of Customs. Kasama po ng resibo o proof of payment kanisunod po sa Section 701 ng CMTA upang ma-determine po kung ang kabuuang halaga po ng pinadala ay taxable o hindi. Nagkaroon naman ng delay sa koordinasyon ng kanilang ahensya sa Philippine Postal Corporation o PhilPost. Ang aming opisina po yung humihingi po ng paumanhin sa nangyari po na to. Nagkataon din po ng mga panahon po na yun, yung pong nagkasunod-sunod po, yung work suspension po, tapos yung holiday po natin, nagkasunod-sunod po, tapos yung nagkaroon din po ng kakulangan ng tao yung PhilPost. Makaraang ma-verify ng BOC ang mga dokumentong naipasa ni Jims. Natanggap na nila ang mga gamot nitong unang linggo ng Oktubre. Nagpapasalamat po kami kay Sir Emil Sumangil po dahil sa agarang action po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Mga kapuso, isa na namang motorista ang dumulog sa ating tanggapan matapos umano siyang mabiktima ng pulis na dati nang inireklamo dahil sa pangingikil. Ating niyang ipinarating sa PNP Highway Patrol Group. Walang-ala talaga. Kulat na ako, kala ko nakatingin ka lang sa akin. Baka naman pwedeng bawasan mo. Nasabi ko na. Makaraang matampok sa inyong Kapuso Action Man noong September 29 ang pangingikil ng isang PNP Highway Patrol Group Corporal sa isang motorista sa lungsod ng Pasig. Isa pang nabiktima umano ng pulis ang dumulog sa amin. Kwento ng driver na itago natin sa pangalang Celso. Hindi niya makakalimutan ang nangyari noong December 20 ng nakaraang taon. Sabi ng HPG personnel, driving without license na ako, tapos kailangan i-impound daw po yung truck na dinadala ko. Yung sa ganung violation ko, driving without license, ang fine daw nun, nasa 50,000 plus. Kaya ang sabi niya, kayo kung okay lang sa inyo, 50,000 tong gagastusin niyo. Nakipag-usap pa raw sa boss ni Celso, ang pulis, bago nagsabi kung magkano ang dapat ipasa sa kanyang e-wallet. Ang sabi niya is 15,000, tapos tumawad ako ng 12,000. Tapos, umokay siya sa 12,000. Agad niyang kinuha yung cellphone ko at siya mismo yung nag-send ng 12,000 papunta doon sa account niya. Makaraang malagasan ng 12,000 piso, sumangguni si Celso sa LTO. Mali raw ang naging panakot na paglabag sa kanya ng HPG Corporal.
Ang sabi nila, driving without proper restriction lang daw po yan. At yung fine lang daw po is 3,000 lang. Pero hindi po impoundable po yung sasakyan. Ang panibagong reklamo agad nating ipinarating sa PNP Highway Patrol Group. Nasampahan na raw ng kaukulang kasong HPG Corporal, bunsod ng aming unang sumbong noong Setyembre. Ito po yung Article 210 or Article 210 para po sa direct bribery at yung ating pong Article 293 ng RPC para naman po sa robbery with extortion. Hindi po ito kukonsintihin ng ating pong pamunuan. Definitely, madadagan po ito pong kasong kaharapin po ito pong ating pong kasamahan. Sa ngayon ay nakapagpasa na ng kaukulang salaysay si Celso. Nagpapatuloy din ang suspensyon ng inirereklamong HPG Corporal. Sinubukan namin siyang kunin ng panig pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ito pong ating pong HPG Corporal ay naka-preventive suspension po siya. At siya rin po ay na-relieve sa kanya pong assignment dito po sa 4A. Para naman sa iba pang nabiktima ng pangingikil. Makipagbigay lang po sa amin 24/7 or tumawag po sa amin po mga numero at hotline para po ito po ay ating pong ma-assist at mabigyan pa po ng karampatan pong police assistance. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.